welcome back sa ating channel, Nature Shop. So nagdidilig ako dito sa Venus Flytrap area nang biglang may nag-message sa ating Shopee store. So basahin natin. Sabi niya po dito, hello po, first time owner po sana. I just want to ask ano po may marereko nyo sa shop nyo for beginner like me. At yung may mga hint ng red color po ba, pwede sa beginner? So ayan, maganda yung tanong niya. So kung hint lang naman pero hindi pure red, ayun, pwede yun. No, kasi karamihan ng red, alam naman natin na medyo slow grower sila. No? So kung magre-red ka, no, kailangan mo ng patience, di ba? Pero ayun nga, no, may mga red rin naman na mabilis rin naman lumalaki. Kaya nga lang, medyo may kamahalan yung iba, kaya iba hindi pa available for propagation purpose pa lang. So ito, ang mga na-recommend ko sa kanya, yung currently alam ko na malaki or good size, tapos ayun, may mga red hint, no? Yung sabi nga niya. Sabi ko, ang sagot ko naman, maganda alagaan for beginner ito. Kasi tulad na sinabi mo, may red color. Ayan, sabi ko. Yung inside ng traps at mabilis lumaki ang compared sa ibang cultivar. So alam naman natin na itong mga dito, yung mga green, no, mas mabilis itong lumaki. At yung mga malalaki na dito, ibig sabihin lang yan, yun nga, regular na nababawasan yan, pero nag-stay sila na malaki. So kaya ito yung mga nire-recommend ko sa iba, kasi pag lumaki ito sa kanila, talagang mas malaki pa kaysa dito. No? Anong dahilan? So ba't hindi lumalaki ng ganong kalaki tulad dyan sa iyo? Bakit hindi lumalaki yung dito, yung mga BFT mo, at sasabihin mo na mas mabilis lalaki, na mas malaki pa kaysa dito sa current na itsura nila. So, alam naman natin, pag nalilipat sa ibang lugar, yung mga BFT na matagal na doon sa isang growing area, yan, mas mabilis silang nalaki kasi mas parang nagkakaroon sila ng quick nap or power nap. Yung iba din natawag rin yun na parang dormancy, no? Yung nilalagay lang sa lilim. No? So, pagbabago ng condition, ng growing condition, kaya sila biglang laki. So, pero syempre, hindi naman ibig sabihin bago yung growing condition, automatic biglang laki. So, kailangan mong sundin yung tamang pag-aalaga. Ayan. So, ito yung mga na-recommend ko sa kanya. So, Trebs Dracula, alam naman natin yan na laging lumalaki agad yan. Although ngayon, walang masyadong malaki ngayon. Dahil mabili, hindi ako ngayon maraming malalaking Trebs Dracula. May malalaki, pero kumpara dati, di ba, punong-puno ng malalaking Trebs yan. So mabilis po nabibili yan. Lalo na yung mga nagbabalik loob sa hobby. Ayun yung target nila. Kasi alam nila na madaling alagaan talaga ang Trebs. Kaya number 1 yan sa list ko. Madaling alagaan ng Trebs, magandang kulay. At ayun, mas malaki siya kumpara sa ibang mga Dracula na green na may red hue sa kanyang mouth. So sumunod yung Polish Dracula. Polish Dracula hindi kasing laki ng Trebs, pero kung sa tibay at sa tibay lang, comparable siya sa Trebs o baka mas matibay pa. Pero yung laki niya hindi ganun kasing laki ng Trebs. Pero kung mapapansin nyo ngayon, diba, mas malaki ang Polish ngayon kasi nga mas mabili ang Trebs. So ayan, no. Tanong. Ayan. So sorry sa commercial. So ayan, so ito yung size ng mga Polish Dracula ngayon. So good size siya, kaya na-recommend ko rin, no? Although hindi siya ganun kalaki, pero madaling alagaan pa rin. Ayun naman yung tanong niya, diba? Red hue, tapos madaling alagaan. So sunod ay na-recommend ko ARPC, kasi ang ARPC isa to sa mga talagang madaling alagaan, madaling paramihin, matibay talaga. Kung sa tibay at sa tibay lang ARPC talaga, kasi mapapansin niya sa kanyang traps. I-zoom ilapit natin. May yung niya, yung binding niya sa gitna ng kanyang leaf. Tingnan niyo naman, saan kayo nakakakita ng ganyan? Macho, di ba?
Lalo na yan pagka medyo sobrang araw, nag-a-upright yung growth niyan. So, gusto naman natin nag-a-upright, 'di ba, sa mga beginner. Pero hindi to gano'n kataas mag-upright tulad na lang nung iba. Pagka napa-indoor ba talagang upright. So, eto, mag-upright siya, hindi gano'n kataas, pero yun nga, matibay. Susunod natin yung isang sunod na recommendation ko sa ARPCI ang Orca. Orca hindi masyadong sikat sa market kasi nga, ewan ko, hindi siguro sila nagagandahan sa Orca. Pero sa international community, ito yung mas madalas itanong sa akin kung anong cultivar daw to. Kasi gandang-ganda sila. Underrated dito sa atin to eh. Mas gusto nung iba yung mga, siyempre ako naman rin, no? Nung una ganun din ako eh. Gusto ko yung mga locally produced cultivar. No, tulad ng Sinagtala, Shenron, meron naman tayo dito noon. Tapos, kasi nga, matibay daw. No? Pero ako, dahil nga naalagaan ko na tong Orca, tingnan nyo na lang, hindi ko na ipapaliwanag kung gaano kaganda yung Orca at gaano ka-healthy yung kanyang crops. Ito yung plant na hindi ganun kabilis mag-block yung crops nila. Ayan, may nagbablock pero pansinin nyo yung iba. Isa lang dyan yung medyo nagbablock pero tingnan nyo naman, kahit nag-block yung ibang, napakaganda pa rin. Pero ito tingnan nyo itong mga halos wala kayong makitang black crops. Diba? So kung nagsiship nga lang tayo international, baka nabibili na rin to ng iba. Kasi sikat to sa international community pero dito sa Philippines, mas gusto nila yung mga cultivar na medyo, ewan ko, unique rin naman to eh. Ewan ko bakit hindi nila to trip. But anyway, hindi ko na pagtatanggol si Orca. Okay lang sa akin hindi mabili, mapaparami ko naman siya. So sumunod itong Black Star. Itong Black Star kasi nga low maintenance, malaki, madaling alagaan, matibay. Kasi ilang taon na to dito, yung size niya hindi mabilis lumiit eh. Kasi pag hindi mo tapapatulog tong halaman, eh mabilis na liit siya. Pero ito, kusang natutulog kasi ito or nagdo-dormant. So sir, natutulog rin pala yung halaman. Yes, yung dormancy, tawag ng iba doon. Mga Hokage natin dyan. Tutulog pa. Pag kami nabili dati ng mga Venus flytrap, sabihin lang sa akin, wala muna kaming ganito ha, pinatutulog pa namin. Pagka nagising na, saka ka namin susuplayan. Ganun na sabi ng mga supplier namin dati nung nabili pa kami. Kaya ang other term ng dormancy, pagtulog. So ito yung Black Star. Mapansin nyo parang ang lapad ng Black Star natin ngayon. Kasi nga, ayan yung BFT, itsura ng BFT kapag kagigising lang. Pagka nagising na, halimbawa, after niya na mag-produce ng ganyang klase ng itsura ng drops, ganyan naman yung magiging itsura niyan. Tapos magiging ganyan. Susunod niyan, magpuproduce na yan ng mga upright na mga leaf or mga traps, no? Bibihira sa mga alaga natin dito na nakakapag-undergo sila ng self-dormancy sa pulsan, di ba? Saan ka nakakita, no? Kasi usually, kapag gusto mo silang pa-dormancy, mag-undergo ng dormancy, lalagay nila sa ref. Yung iba naman lalagay sa malilim na lugar. Pero ito nakakatulog sa init ng araw. So, ayan si Black Star. Kaya mabili rin to pero pansin nyo, ang dami pa rin. Alas di maubos. Mabilis to mabili pero mabilis rin silang dumami pag after ng dormancy. So, sunod ay yung X-Spider. Bakit sinabi ko na okay sa for beginner? Kasi itong mga to na, ayan o, itsura nila. So, mapula, maganda. So, ma-experience nila yung ganyang kulay ng BFT sa maagang pag-aalaga, no? So, may rin nila. At maraming trap siya, no? At kung ikukumpara mo sa ibang mga cultivar, kung red U lang ang hinahanap niya.
Nandiyan na yun. So, sumunod naman, ang galing ng ano, ngayon ko lang ito napansin pansinin nyo itong nakita ko. Nasaan na ba yun? Yan, ito. Since ito ay propagated galing sa seeds ng spider, produce siya ng mga dent dito. Ito kakaiba yun kasi sa bagay kasi ang spider medyo ganito yung kanyang tapos hindi yung mga padentate, pero sa bagay kasi nga galing to sa seeds tsaka para ba yun, ayun, may mga tulad nito, pakita ko sa inyo. Itong Acai Rio, alam naman natin itong Acai Rio, ang traps niya talagang lashes talaga, pero pag early ang kanyang ganyan yung kanyang itsura. Ayan, tapos saka lang siya nagbabago. Meron pa akong ibang napapansin dito. Anyway, wala nga natin na rin yan. Hindi ko makita. Saan ko na ilagay. Anyway, ito, sumunod. Sa Spider. COQ couch. Ano pang basa dyan? Coke couch? Ewan ko, may meaning siguro itong COQ couch. Baka initial to na nag-produce nito or ayun talaga ang pangalan niya. Ito. Problema lang, hindi ko alam kung na-post ko na to sa Shopee. Magsasabi naman to kung sakaling wala siyang makita. Ang maganda kasi dito, yung kanyang kulay na red yung at napakadali ring alagaan. Basta't lagay mo lang siya sa pulsan. So, sumunod naman, red sawtooth. Red sawtooth. Ito. Ayan. So, una, ang kinangalan ko lang dito ay sawtooth. Pero nung kinorek ako nung mismong nagbebenta talaga nito, sabi niya, red sawtooth yan. Ayan. So, kasi may red sawtooth rin talaga na red. Pero ang original na red sawtooth, etong medyo nag-green yung petiole, tapos red yung, full red yung traps. Ayan. Marami pa kayong malalaman ng mga original na Sabagay, kasi sa tagal kasi ng mga BFT, yung dating green, nagpo-full red rin naman Tulad na itong Enya natin na puro green lang naman ito inalagaan ko dati. Tapos ngayon, nagpo-produce na ng all red. Isang bagay rin yan na i-discuss natin someday. Baka sa ibang araw. No? Na-observe ko yan Pag matagal mo nang inalagaan yung isang cultivar, tapos pinapropagate mo ng pinapropagate, darating yung time na makapag-produce ka ng pure red na variety nun. Like, for example, dahil sa tagal na itong alien dito sa amin, 4 years na kami, 4 years na rin tong alien dito. So, nakapag-produce na siya ng sa kanyang sariling mutation na red, pure red na alien. Sabihin niya, sir, chamba lang yun. Ito, sabihin niya, chamba lang. Ito, pure red na clone 5. Ayan. Meron pa tayong iba dito. Wait lang Pure red na, nabenta ko pala, sayang. At pala hindi ko binenta. Yung pure red na Coffee Lodge, nakabenta ko yan. Hindi ko alam kung sino nabenta ko yan. Basta't binigay ko na lang yun Tapos itong pure red na UK Soles. Diba? Hindi ako makapagsinungaling sa inyo niyan dahil alam niyo na kung gaano katagal lang ko UK Soles dito sa Pilipinas. Ito yung isa sa mga first 5 na BFT ko mula nung nag-start tayo sa pag-aalaga ng BFT. At galing pa to sa Pitcher Plant Farm sa Bukidnon kay Sir Volker. So ayan, may red cultivar na tayo or red variation ng UK Soles. Ayan. So diri nyo, ewan ko kung na-document na to na kapag sobrang tagal nagkakaroon ng variegation or variation ng kulay. I-share nyo sa amin no? Kung may mga experiences kayo na tulad nito. Una ko itong nakita dati sa Palanx, no? Nagkaroon ng red na Palanx. So naisip ko, nagkamali ako siguro ng lagay.
Kaya itinanggal ko yung red na phalanx. Nilagay ko na lang sa typical dati yon. Hindi ko akalain na talagang nagre-red pala sila. Sayang, dapat may red na phalanx na, di ba? Ang ganda pa naman ng phalanx. So mula ngayon, pagka may mga red na tayo, i-separate na natin yan sa ibang paso. Tapos try to propagate. No? Pag nakukuha pa rin nila yung traits, tulad na itong alien, pinropagate na namin yan. Kaya kung mapapansin nyo, ilang piraso ng red cultivar meron kami ng alien. Propagation yan. Propagation yan. Ito ba? Ito mga nagre-red na rin. Ayan o. Kaya, alam ko kung gusto nyo mag-request minsan, sir, pwede ba? Pagka may extra, ibibigay ko. Pero kung wala, hindi ko po ibibigay basta-basta. Kasi, mahirap. Mo, 4 na taon hinintay ko dyan. Di ba? Parami muna natin. Tsaka natin i-out sa madla. So, sunod. Sorry, naputol yung ating listing. Sa sumunod ay yung red mouth. No? Typical yan. So, eto naman, budget-wise, nandito rin naman yung kailangan niya. Red U, tapos, yun, good for beginner. So, sumunod ay Sec Giant. Ito yung Sec Giant. Ito. Sec Giant kasi, yun nga, sa pangalan pa lang, giant. Ibig sabihin, lumalaki talaga. At pag yung mga giant cultivar, asahan nyo, madaling alagaan yan. Para yung mga Clone 8, ganyan. Clone 8 Giant. So, madaling alagaan. So, sumunod ay yung Sunrise. Napagdikit ko pala, type ko ng Sunrise and Tiger Pulse. Baka kalahin niya may Sunrise Tiger Pulse. So, Sunrise kasi Red U. Ayan, tapos may mga good size tayo. Madali ring alagaan at paramihan si Sunrise. Kumbaga, kung pansin nyo dati yung bristle to text dentate, di ba? Grabe yung pagdami na. Eto, mabilis ring dumami si Sunrise. Saan na ba yung bristle to text dentate natin? Kung na natin nailagay yan. Ay, nandun sa unahan. So, sumunod ay yung Tiger Fangs. Kasi napakabilis na itong paramihan. Tiger Fangs. Sas nalaki rin talaga siya. Ayan. Tiger Fangs. So, ayun lang. Kasi ko sa kanya yung care guide natin. Yung care guide, sana dun sa mga baguhan, papanoodin nyo yun kasi yung basic. Kasi kung hahanapin nyo pa isa-isa dito sa playlist or mga videos natin, ang dami na kasi nating video. Kung marunong kayo maghanap ng mga specific video, dyan sa, pag pumunta ko nyo sa channel ko, merong search bar dyan eh. Pwede nyo hanapin dun mismo sa lahat. Mag-type lang kayo ng word like dormancy. O, lahat ng may title ng video na tungkol sa dormancy lalabas. So, mas madali nyo makahanap yung mga video na gusto nyo mapanood. Sa dami kasi, ang hirap na rin isa-isa. Kahit ako nga na may YouTube studio dito, hirap akong hanapin kung hindi ako gagamit ng search bar. So, ayun. Ayan. So, yun lang muna siguro. At mag-idilig pa ako. 18 minutes na rin naman tong video. Mamaya, gagawa na rin akong bago kasi wala na akong uploads para bukas. So, ngayon, didiligan ko itong mga to. Marami akong update dito. At siguro i-share ko na rin yung sikreto kong technique na ginagamit dito. Kung i-share ko kasi hindi pa ako sigurado kung goods talaga siya. Kaya na-post ko na to sa GC ng ICPs. Ewan ko kung may nakapansin. Parang wala pa. Kasi video yung sinend ko. At nadaanan lang yung bagay, nagbabawal na technique. Hindi ko alam kung nakita. Hindi na naman to bago. Kundi in-apply ko lang yung ginagawa sa ibang technology sa pag-aalaga ng mga gulay. Ginawa ko sa carnivorous plant. Pero without harming the plants. And ako nga makatulong pa. Kaya nga ginawa ko. Kaya hindi ko pa na sinishare kasi hindi ko pa alam kung ano talaga yung resulta. No? Pagka hindi ko pa alam yung resulta, ayoko i-share. Kasi baka makasama pa dun sa makapanood. So, yun lang. God bless and bye-bye. Ay, wait lang pala. Bago tayo magkahiwa-hiwalay. Kung matatandaan niyo yung sunrise, kahit i-search nyo sa internet, karamihan niya ng sunrise, parang red sawtooth na green yung petiole, tapos
medyo red yung traps. Pero pansinin nyo tong sunrise natin. Halos lahat sa kanila parang nag-transform into red. May iba lang na natira pa. Pero karamihan sa kanila pansinin. Parang red cultivar na tong sunrise natin. Hindi naman ganun ka. Sa bagay, isa to sa mga lugar na mas maaraw talaga. O, diba? Sobrang pula. So, yun lang. At God bless sa inyo. Marami pa akong gusto ipakita kaya lang susunod na video na. May mga red kasi dito na biglang laki. Iya, pakita ko na nga. Ayan o. O, diba? Ayan. So, yun lang muna. At magdidilig pa ako dun sa loob. God bless and bye-bye.